Hello guys! Hello! Welcome back to my kitchen. Ngayon naman guys, mga mami, mga mamsi dyan, ako naman ay magluluto ng biko. Ayan, ang aking biko. Ang aking malagkit ay isang tasa. So atin lang isasaing dito sa rice cooker. Isang tasa na ang aking linagay. Dadagdagan ko pa uli ng isang tasa pa. Okay. So, bali, 2 tasa lang ang aking lutuin mga mamis. Dahil 2 lang naman kaming kumakain. At ang aking gagamitin ay isang lata ng coconut milk. So, ayan. Gagamit lang ako ng coconut milk na isang lata para sa 2 tasa ng malagkit. So, ang akin naman gagamitin ay ang bar na brown sugar. So, ito, ang tawag nito sa atin ay panutsa, di ba? So, ito ang aking nabili kahapon. Gagamit lang ako ng bar sugar. Ito tawag nito sa atin ay panutsa. So ito rin ang nabili ko kahapon. So brown sugar din yan guys, pareha lang yan. So ngayon, akin naman itong huhugasan at lulutuin. Ito ay 2 tasa ng bigas. So hihintayin lang natin na maluto guys at ating nang lalagyan ng ating latik. Okay, lulutuin ko muna ito katulad ng ating pagsasaing. So ngayon naman guys, habang nakasaing na yung aking malagkit, ay akin namang ipiprepare ang aking mga latik. So gagawa na tayo ng latik. Ayan, ang ating isang latang gata at saka isang panutsa, kung tawagan natin sa atin. So ang tawag nila dito ay panila, ganyan no. Yan ang tawag nila dito. So, ito ang aking nabili kasi wala akong mahanap na brown na sugar kahapon. So, ito mas brown ito kaysa mga nandoon na sugar. Okay po. So, yung mga nandoon ay washed sugar lang, yung hindi masyadong brown. So, pangit naman yun. O, sige po, atin na itong gagawin. Lulutuin na natin ito habang hinihintay natin ang malagkit na nakasaing na doon. Ito na guys, atin ang ibubuhos dito ang ating gata. Ito kasi pure na gata. Kaya kahit isang lata lang, okay na siya kasi pure talaga siya na gata. Pure gata talaga siya. Hindi siya, wala siyang halong tubig. Parang ano na talaga siya, strong gata. Ano siya, matapang siya na gata. So ito ay aking ilalagay lahat ang isang bar ng panutsa. Kung tawagin sa atin ito ay panutsa. Pero dito ang tawag ay panila. So, akin na siyang ilalagay dito para siya ay matunaw. Yan, atin lang hihintayin at lumapot at atin uling hihintayin ang ating bigas na malagkit at atin silang imimix na dito. Yan guys, hintay lang muna tayo hanggang sa maluto ang ating ang ating kanin na malagkit at ang ating latik ay magiging malapot din. Hintayin muna natin guys. Ayan na siya guys, ay unti-unti na siyang natutunaw. So ayan, so kita nyo naman kung gaano siya ka-brown kasi kapag bumili ka ng puting asukal, parang ang pangit ng kulay. So ito siya oh, brown na siya. At unti-unti naman siyang natutunaw. So, it doesn't matter kung gumamit tayo ng brown sugar or gumamit tayo ng panila or ang panawag sa atin ay panutsa. So, mabuti na lang nakahanap din ako ng panutsa dito dahil ang brown sugar ay hindi ko natagpuan kahapon. So, hindi maganda yung white sugar gamitin. At magiging pangit yung kulay niya. So, atin lang hihintayin siya na magiging malapot talaga dahil unti-unti na siya natutunaw guys at atin ding hihintayin yung ating malagkit na maluto at atin siyang ihahalo dito. Okay guys, okay. So wait for another 5 minutes more and we will see if magiging malapot na siya at luto na rin ang ating malagkit na kanin. So ayan na guys, ang ating syrup ay ayan, malapot na ang ating syrup.
Okay, hintayin lang natin siyang lumapot. So, ito ngayon ay malapot na ang ating syrup at saka yung ating sweet rice, ang ating malagkit ay luto na rin siya. So, ngayon guys, ay akin nang uumpisahang ilagay dito ang ating sweet rice. Ayan. So, ilagay lang natin lahat. Yan, pahinaan muna natin ang apoy para hindi siya masunog. Yan, ilagay lang natin lahat upang ating mahalo. Okay. Yan ang aking 2 tasang sweet rice o malagkit. Gamit lang ang isang lata ng fresh milk at isang kanutsa. So ngayon ay umpisahan na natin silang haluin sa syrup niya. Ayan, haluin lang natin ng mabuti para sila ay magpantay yung kulay at magpantay din yung lasa ng tamis. Ayan, halong-halo lang natin guys. Haluin natin ng maigi. Hanggang sa pumantay ang ating kulay at magiging tuyo na siya. So ayan, ipa-flat lang natin ang husto para maganda naman tingnan. So ayusin natin ang pagka-flat sa ibabaw niya. Didiin natin siya para magiging compress siya. Ayan. So ngayon, na-flat na siya masyado. At maganda na yung pagka ayos niya sa taas ay pwede na natin siyang i-bake. Ngayon naman guys ay atin siyang i-bake para siya ay magiging toasted yung taas niya. Taas at saka ilalim. Hindi lang ganyan yung sitsura ng ating biko. So atin siyang i-bake para naman siya ay maging tuyo na tuyo talaga dahil napakaganda pong tuyo siya. At pagkuha natin hindi siya basa. Yan po. At hindi siya magiging, pag ilinagay natin sa refrigerator, hindi siya magiging hilaw uli. Kasi karamihan sa biko ay pag ilinagay na natin sa refrigerator ay nagiging hilaw uli. So ito hindi siya guys kasi lutong-luto na siya. Tapos atin siya i-bake. Okay. So atin siya i-bake sa 350 degree. So, mamaya, after 20 minutes, ay titingnan ko siya kung ano na ang kanyang pinagbago. O, ayan guys. Hintay muna tayo ng mga 20 minutes. So, ayan na guys, ay medyo tuyo na siya. Ayan, medyo tuyo na siya. Okay, ayan, medyo tuyo na siya. Pero, hihintayin ko pa rin mga 5 minutes para medyo talaga siya magiging masyadong tuyo. At matigas siya. Yung bang ano siya, dikit-dikit talaga siya pag kinuha natin. So, yun po ay masarap kainin. Para siyang tostado. Okay guys, after 5 minutes ulit. So, ayan na siya guys. Ngayon ay luto na talaga siya. Ayan. Ayan siya. Medyo tuyong-tuyo talaga siya. Ayan, tostado siya. Ayan. Yan ang gusto ko sa biko. Hindi yung basa na biko. Na mayroon pa mga sauce na syrup na natitira sa kanyang sa mga bottle ng bigas. So, ito ay tuyo na siya for 30 minutes na pag-baking. Biniko siya ng 30 minutes. So, ngayon ay, ayan, tuyong-tuyo na siya. Ayan, kumukulo pa siya. Oh. Kumukulo pa siya kasi katatanggal ko lang galing sa
oven. So, maya-maya ay mag-slice tayo. Hintayin muna natin lumamig para hindi naman tayo mapasok. Masarap kasi kainin yan pag medyo malamig na siya. Hello guys, ito na, luto na siya. Ay ready na siya. So, ito ay ready na tayong makapag merienda. Ayan, so akin lang siya. Maghihiwa lang ako ng aking kakainin. So, ganyan lang. Isang slice lang muna. Okay. So, ito ang kagustuhan ko guys. Ito ang gusto ko kapag na atin na siya talagang atin siyang na bake. Kasi hindi siya basa. Hindi siya tulad nung kinain mo ng diretso. Pagkatapos mo lagay ng latik, ang biko, ay malapsa siya. Mayroon pa siyang mga sauce na para mong matitikman ng mga sauce pa siya dyan. So, pag ibinake nyo, ang mangyayari ay magiging tuyo siya at pwede mo siyang ma-slice. Yan. Tuyo siya. So, ganito siya guys. Oh. Pag atin siyang ibinake, ay ganito ang ating kalalabasan. Yan. Hindi na rin ako naglalagay ng latik kasi ayaw namin yun. So, plain biko lang siya o sweet rice. Yan. Ayan. Ayan yung kanyang ilalim. At yan ang gusto ko sa biko. Yung tuyo siya, toasted siya. Tuyo siya kainin. Hindi yung may mga sauce ka pang naglalaway dyan sa gilid. So, ito siya ay tuyo. So, ayan lang guys. Ayan. Tuyo siya. Yan ang gusto ko. Nasarapan ako sa mga ganyang klaseng biko. At saka yan. Yan. So guys, ayan. Subukan natin ang ating biko ay ating i-bake. Pagkatapos nating sahugin ng mga latik. Lagay natin sa ganito, sa baking dishes. At atin siyang i-bake ng mga 30 minutes. At ganito na ang kinalabasan ng ating biko pagkatapos. Ayan. Ayan, napakasarap na niyang kainin. Ayan. Kaysa doon sa may malapsa tayong natitikman na nakakain na biko na mayroon pa siyang tumutulong sauce. So, ito ay yan, tuyong-tuyo siya. Ayan. Ayan, oh. Huwag naman natin sunugin. Yan, ganyan lang. Okay. Ayan. Okay, bye guys. Sana may nakuha kayong impormasyon sa akin.